Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Kapatid laban sa kapatid, sino ang magtatagumpay makamit ang pag-ibig ng dalaga? Sino nga ba ang tunay na nagmamahal? Ang tiwaling binata o ang mapang-asar na binata? Atin pong muling tunghayan ang isa pang istoryang pinamagatang Paubaya. Bakit mo naman naisipang umuwi, Joshua? Formal ang tanong ni Garrett sa kanya. Magkaharap silang magkapatid sa hapagkainan ng gabing iyon. Kasalo nila si Sally na tahimik lang. Hindi niya napigilang umahaw ng iritasyon sa kanya. It seems to me na ayaw mo na akong pabilikin dito. Bakit nga ba? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sambot nitong kababakasan ng galit ang mga mata. Inaasahan kong magko-concentrate ka sa pag-aaral mo. Ngumiti siya na mapakla. It ashames na ang kaisa-isa mong kapatid ay wala kang kaalam-alam kung ano ang nangyayari. As far as I'm concerned, nakagraduate na ako sa kursong BA Philippines Study. Alam niyang hindi ito nagpahalatang nabigla. Compose pa rin ang anyo nito. Pero ang sabi sa akin ni Tita Donna ay irregular ang klase mo at may idinrap kang subjects. That's correct, pag-amin niya. Hindi ko ikinakailang nagloko ako sa 2 taon kong pag-aaral. Napabarkada. Kung gayon, anong plano mo ngayon? Are you staying here for good? Tutulungan mo ako sa pamamahala sa ating negosyo. Napatitig siya rito. Nais niyang kumpirmahin sa mga mata nito ang sinseridad sa sinasabi nito. Ngunit tila naman totoo ang nababasa niyang kasiyahan sa mga mata nito nang malaman nitong nakapagtapos naman siya ng pag-aaral. I have no definite plans yet, kasual na sagot niya. Kaya ako nagbakasyon dito sa isla ay para mapag-isipan kung ano talaga ang gusto kong gawin sa buhay. Hindi mo naman siguro gugustuhing mamasukan at mangamuhan. Umiling siya. I'm planning to put up a business, pero wala pa akong naiisip na lucrative business. Bakit pa? May kabuhayan na tayo at ikaw ang nagpalago sa kabuhayang iniwan ni Papa. Maagap na sansala niya. Ayoko nang pakailaman pa iyon dahil kumbaga sa barko, ikaw ang kapitan niyon. Baka naman kapag ako ang humawak, lumubog ang barko. Napangisi ito. So, you're planning to start on your own. Yeah, bueno, kung kailangan mo ng kapital, I'll provide you. Hindi problema ang pera. Napangiti na rin siya. Bahagyang nabawasan ang hinanakit niya sa kapatid. Wala sa loob na tumingin siya kay sa tahimik na si Sally. Nagtama ang kanilang mga mata at ngumiti ito. Ngunit bigla na lang itong napaigtad na tila may nararamdamang kakaiba sa katawan. Bakit? Concern na tanong niya rito. Wala, wari ay napipilitang sagot nito. Kahit gusto nang sumigaw ni Sally ay napigilan pa rin niya ang sarili. Mas lalo lang siyang sasamain kapag ipinahalata niya kay Joshua na may katarantaduhang ginagawa sa kanya ang kapatid nito habang kumakain sila. Kahit anong sarap ng mga pagkaing nakahain sa hapagkainan ay walang pang-akit sa kanya. Namayani sa kanya ang galit, takot at pagmamahal kay Garrett. Takot at galit dahil hindi na niya masikmura ang mga pinaggagawa nito sa kanya. Kumakain sila ay nasa pagitan ng mga hita niya ang isang paa nito. Dahil nasa ilalim ng mesa ang nagaganap, walang kamalay-malay si Joshua sa pinaggagawa ng kapatid nito. Masyado nang binababoy ni Garrett ang pagkatao niya. Ngunit dahil sa pagmamahal niya rito ay nagtitiis siya. Napangisi ito nang makita siya nitong halos hindi na malunok ang pagkain. Are you alright, Sally? Muling tanong sa kanya ni Joshua na marahil ay nahahalata na ang ayos niya. Napatingin siya kay Garrett. Nasa mga mata nito ang pagbabanta. Masama lang ang pakiramdam ko, sagot niya sa tanong ni Joshua. Habang patuloy sa paglilikot ang paa ni Garrett sa pagitan ng hita niya. Pilit nitong pinabubuka ang mga hita niya.
Nagsimulang mag-ulap ang mga mata niya at bago pa man tumulo ang luha ay mabilis siyang tumayo. "Excuse me," sabi niya. "Saan ka pupunta, Sally?" Matigas na tanong ni Garrett. "Sa comfort room," hindi lumingon sa sagot niya. "Teka, kaunti pa lang ang nababawas sa pagkain mo," pakli naman ni Joshua. "Busog na ako." "Sige, mag-aayos na ako para makauwi," sabi niya at saka humakbang. Ngunit pinigil siya ng mga pananalita ni Garrett. "Huwag ka munang umuwi, Sally. May ipa-overtime pa ako sa'yo." Masama yata ang pakiramdam ni Sally, Kuya Garrett. Pagtatanggol naman ni Joshua sa kanya. "Mabuti pang pauwiin mo na siya." Obvious naman sa mukha niya. "Okay na ako," agap naman niya. Natatakot siya sa nakikitang galit at pagbabanta sa mga mata ni Garrett. "Sige, tutuloy na ako sa opisina." Nakatunghay sa malinaw na tubig sa swimming pool si Joshua. Kanina ay gusto niyang magbabad sa tubig, ngunit nagbago ang isip niya at pinasyang magpahangin na lamang sa tabi niyon. Hindi siya makatulog dahil okupado na maraming bagay ang isip niya. Naguguluhan siya sa nakikitang takot sa mga mata ni Sally sa kanyang kapatid. At bakit may pakiramdam siyang hindi maganda ang trato ni Garrett sa sekretarya nito. Iba ang kutob niya sa nakikitang pagpapalitan ng mga tingin ng mga ito. He also had this odd feeling na parang ibang Garrett ang kaharap niya. Bukod sa malaking pagbabago sa pisikal na anyo nito, maging sa asal at pag-uugali ay may pagbabago. Kung sa bagay, maski noong maliliit pa sila ay hindi naman siya close dito. 8 taon ang agwat ng mga edad nila at bukod pa ron ay iba ang interes nito kaysa sa kanya. Siya ay kontento nang nasa bahay naglalaro, kung hindi bola, si Ann ang nakakatuwa niyang asarin. Samantalang ang kanyang kuya, hindi ito napipirmi sa bahay, kung saan-saan nga raw ito nakakarating ayon sa kanyang mama noong nabubuhay pa ito. Isa pa, hindi sila magkasundong magkapatid. Aminado siyang swapang at may pagkamaramot ang ugali nito. Natatandaan pa niyang kapag may uwing pasalubong ang papa nila, tig-isa silang supot ng iba't ibang pagkain. Ang gagawin ng kapatid niya ay kukunin nito ang sa kanya at babawasan. Siyempre, iiyak siya at magmamaktol, ngunit wala na. Tatakas na ito at hindi na ito mahagilap sa bahay para hindi masita ng mga magulang nila. Napahugot siya ng malalim na hininga. Natatanaw niyang may ilaw pa rin sa loob ng kabahayan, partikular sa may sala. Ang alam niya ay naroroon pa rin sa opisina si Sally at kung ano man ang pina-overtime dito ng kanyang kapatid ay labis na siyang nagtataka. Paano ay pumasok sa loob ng opisina si Sally ng alas 7 matapos kumain ng hapunan? Pasado alas 12 na pero hindi pa rin ito lumalabas ng opisina. He should know dahil hindi pa naman siya pumapasok sa silid na sabi sa kanya ng kapatid ay ang silid na nakalaan sa kanya. Kanina pa siya nakaupo roon at matatanaw naman niya ang sino mang lalabas ng kabahayan. Naalala niya si Ann. Kanina pa nangangati ang mga paa niyang puntahan ang bahay ng mga ito pero nagpigil pa rin siya. Hahayaan muna niya itong habang nag-iisip siya. Aminado naman siya sa sariling nabighani siya ng pambihirang kagandahan ng dalaga. Oo nga't simple lang ang ayos nito kaninang makita niya ito, ngunit parang niya nang nakikita kung ano ang magiging itsura nito kapag nakapagsuot ito ng damit na kagaya ng kay Sally. Parang hindi siya makapaghintay ng umaga para lang makita ang dalaga. Ipinasya niyang pumasok muna sa kanyang silid upang kumuha ng bath towel. Maliligo siya sa dagat doon sa tapat ng bahay ni Ann. Doon niya na hihintayin ang pagbubukang liwayway. Alam naman niyang ligtas ang lugar nila kaya wala siyang ipag-aalala kahit paabutin siya ng liwanag sa dalampasigan. Totoong naninibago siya sa kanyang silid. Nabura ang lahat ng alaala ng dating silid niya. Nadismaya siya nang hindi na niya makita ang inaasahan sana niyang alaala noong kamusmusan niya. Oo nga at ultramodern ang silid niya. Sobra ang laki ng kama. May malaki ring TV set na kompleto sa video okay set.
Nasa loob na rin ang bathroom at hindi tulad ng dating kailangan niya lumabas ng silid upang maligo. Wala na rin ang mga dating laruan niya, yung bola niya, yung lumang larawan ng kanilang lolo at lola sa mother side ay wala na rin. Ang ipinalit ay isang painting na hindi naman niya ma-appreciate dahil abstract. Hindi siya mahilig sa mga ganong klaseng paintings. Yung tipong sa halip na marirelax ang isip ay tipong papag-isipin pa siya kung ano ang ibig sabihin ng ganong obra. Nais niya ay konkreto, yung alam niya agad kung ano iyon. Isinampay niya sa balikat ang malaking tuwalya matapos niyang hubarin ang suot niyang pantalong maong at palitan ng puruntong short. Masaya na siyang lumabas ng kabahayan. Nadaanan pa niya ang natutulog na gwardiya sa may gate, ngunit hindi niya na tinangkang gisingin pa ito. Unang tilaok pa lang ng tandang na alaga ni Ann ay automatikong nagmulat na ang mga mata niya. Nag-inat muna siya bago bumaba mula sa papag. Magaan ang gising niya ngayon kumpara ng mga nagdaang umaga. Marahil ay dahil maganda ang panaginip niya. Sinulyapan niya ang kapatid na katabi niya sa sahig matulog. Tulog pa rin ito. Mabuti naman at hindi na siya gaanong inuubo sa loob-loob niya habang sinusuklay ng mga daliri ang kanyang buhok. Hindi na mawala-wala ang ngiti sa mga labi niya maski malamig ang tubig na ipinaliligo niya. Pakanta-kanta pa siya habang naliligo. Hindi alintana ang halos nagyayelong tubig. Mabilis niyang tinapos ang pagliligo at saka nagbihis ng puting kamison. Madilim-dilim pa naman kaya malakas ang loob niyang iyon ang isuot dahil magpapakain siya ng kanyang mga alaga. Sinilip muna niya ang kapatid bago lumabas ng bahay. Bit-bit na niya ang pagkain ng mga manok at iyon ngayon ang isinasaboy niya sa mga ito na nagdudumaling makaagaw ng pagkain. Habang nagkakagulo ang mga manok sa pagkain ay nilapitan naman niya ang basket kung saan nakalagay ang mga itlog. Maingat niyang kinuha ang itlog at saka inilagay sa hawak niyang basket. Nagtitira naman siya ng itlog para malimlima ng inahin. Iyong kinuha niya ay iniipon niya sa kabinebenta sa mga kapitbahay. Ipinasok niya sa kusina ang basket ng mga itlog at kinuha naman niya ang walis tingting. Nagkalat sa bakuran nila ang tuyong dahon ng punong dapdap. Natigilan siya. Parang hindi niya yata naririnig na kumakahol ang alaga niyang aso. "Sergi! Choo, Sergi!" tawag niya sa aso. Ngunit nananatiling walang sumasagot. Kinabahan siya. Kagabi lang bago siya matulog ay narinig pa niyang kumahol ito dahil binigyan niya ito ng pagkain. Saan na naman kaya naglamyerda ang asong iyon? Malakas na tanong niya sa sarili. Kung sa bagay, lalaking aso kasi ang alaga niya, kaya natural na gumala ito sa paghahanap ng babaeng aso. Napabuntong hininga siya. Minsan naiisip niyang hindi niya maaasahan sa pagbabantay sa kanila ang alaga. Paano ba naman sobra itong friendly? Kahit sino basta nagustuhan nito ang amoy, kaya nga walang nasisindak sa alaga niya maski malaki ito at matatalas din ang mga ngipin. Tumataho lang si Sergi kapag binibigyan niya ito ng pagkain. "Sergi!" tawag niya uli. Nagsimula na siyang mayamot. Papaano ay kapag nagpatuloy siya sa pagsisigaw ay magigising ang kapatid niya. Gayunpaman, hindi naman niya matiis na hindi hanapin ang alaga. Palingali nga siya sa paligid. Yung kalapit nilang bahay ay may distansyang kulang sa 100 metro. "Sergi, paramdam ka naman sa akin," sabi niya habang sumisilip sa silong ng kapitbahay nila. Ngunit wala roon ang alaga niya, kaya bumalik na siya sa kanilang bahay. Nagsisimula ng kumalat ang liwanag sa paligid. Hanggang sa magawi ang tingin niya sa tabing dagat. Nalukot ang mukha niya nang matanaw ang bagay na iyon sa may baybayin. Hindi siya maaaring magkamali. Tao ang natatanaw niyang nakahiga sa buhanginan. Nakahiga o nakahandusay, hindi niya matiyak. Teka, buhay ba o patay? Kinilabutan siya sa ideyang pumasok sa isip niya. Hindi lang 2 beses na nangyaring may inanod na patay sa baybayin nila.
Ang mga iyon ay halos hindi na makilala ang mga mukha dahil matagal nang lumulutang sa dagat. Ayon sa mga awtoridad na sumundo sa mga bangkay, ay biktima di umano ang mga ito ng lumubog na barko. Hindi pa rin nawawala ang kilabot sa katawan niya, ngunit hindi naman iyon ang kauna-unahang pagkakataong makakita siya ng bangkay. Malakas ang loob niyang lumapit. Nagpalingali nga siya. Walang katao-tao sa paligid. Kung sa bagay, nasa dulo silang bahagi ng baybayin at nasa gitna ang ponduhan ng mga bangkang demotor na galing sa magdamag na pangingisda sa dagat. Habang papalapit siya ay tila malakas na tinatambol ang puso niya. Unti-unting nagkakalinaw sa paningin niya ang kabuuan ng tao. Natiyak niyang lalaki iyon base sa kasuotan nito bagamat nakataob ito. Nagtaka siya nang mapansin ang puting tuwalyang nadadaganan ng katawan nito. Hanggang sa maging wala ng 2 dipa ang distansya niya sa lalaki. Tahimik niyang pinagmasdan ito, pinag-aralan ng kaayusan. Nakasuot ito ng puruntong, yung pantalon na ang haba ay hanggang tuhod at saka polo. Polo, hindi na nabulalas ng isip niya. Bagamat iba ang polo nito sa polo ni Joshua, parang nag-warning ang antena niya sa katawan. Maya-maya ay narinig niya ang kahol na sunod-sunod. Pabigla siyang lumingon at nakita niyang tumatakbo ang kanyang alaga. "Sergi!" na biglang sambit niya, bagamat hindi naman gaanong kalakasan. Sa halip na lumapit sa kanya ang aso, ay lumapit ito sa lalaking nakataob at diniladilaan ang buhok. Gumana ang animal instinct ng kanyang alaga. "Chu, alis dyan!" sigaw niya rito. "Ano ba? Patay iyan!" Halos malulun niya ang dila sa labis na pagkabigla para siyang tinulos sa kinatatayuan sa pag-aakalang nabuhay ang patay. Hanggang sa bumangon ang lalaki at walang anumang nagpagpag ng kumapit na buhangin sa katawan. "Ikaw?" namamanghang bulalas niya na magtama ang mga mata nila. "Hi, good morning!" nakangiting bati ni Joshua. To think na muntik na siyang himatayin dahil sa pag-aakalang patay na ang tao na dinidilaan ng kanyang alaga. Heto at kampanting nakangiti sa kanya ang lalaki. Talagang sumulak ang inis niya rito. Basta na lamang niya ito tinalikuran at nagmarchang pabalik sa kanilang bahay. Sandali!" tarantan tawag nito. Inabutan siya nito at mabilis na hinawakan siya sa kanyang braso. "Ano ba?" paksi niya. Ngunit sadyang makapit ang kapay nitong pumigil sa kanyang braso. Kakaibang kilabot ang hatid sa kanya ng pagdikit na iyon ng kanilang mga balat. "Ang aga-aga galit ka, papangit ka kapag palagi kang nakasimangot," pananakot nito sa kanya. Ano naman kung pumangit ako?" singhal niya rito. "Bakit ba kasi nagagalit ka na naman sa akin? Ano na naman bang nagawa ko sa'yo? Tinatanong mo pa? Hindi ko nga alam eh. Nananakot ka. Ako, tatakutin kita. Bakit ko naman iyong gagawin sa'yo?" Halos magsalpukan ang mga kilay nito. "I don't get you. Wag mo na akong Englishin." Asik niya uli rito. "Nakatungtong ka lamang sa Makati, akala mo kung sino ka na." Marahas itong bumuntong hininga. "O sige, ano ba iyong sinasabi mong tinatakot kita? Engot ka rin no. Hindi mo alam na kahit sinong makakita sa iyong nakahiga sa baybayin ay iisiping patay ka?" Amuse itong ngumiti. "Hindi naman siguro. Siyempre, titiyakin nila kung talagang ang patay na ako. Tinatakot mo lang ang sarili mo, Ann. Bakit mo naman naisipang doon mahiga, Aber? Hindi ako makatulog sa bahay namin. I guess naninibago ako. Kaya nag-decide akong matulog sa tabing dagat. Ang galing mo ring mag-isip no? Paano kung inabot ka ng high tide at nagising ka na lang na nasa gitna ka na pala ng laot?" Nag-high pitch na ang boses niya. As a matter of fact, naisip ko rin iyan. Kaya nga hindi ako talagang natulog. Paismid siyang ngumisi. "Bongga talaga kayong mag-trip ano? Taga rito pa rin ako, Ann." Angil nito sa pagitan ng pagtatangis ng mga ngipin. Nakarating sila sa kanilang bakuran na patuloy pa rin naggigigilan. "Sergi!" galit niyang tawag sa alaga na sa halip na sa kanya bumuntot
ay sa lalaking ito patuloy na sumisinghot. Bahag ang buntot na lumapit sa kanya ang aso matapos niya itong sigawan. Kahit kailan talaga hindi kita maaasahan. Palitan ko na kaya ang pangalan mo, balimbing ka eh. O ngayon, saan ka naman naggala ha? Kanina pa kita hinahanap. Nagkaroon ng tunog ang tawa ni Joshua. Baka naman sumagot yung aso mo, manigas ka uli sa takot. Matalim niyang tiningnan ito. Kinuha niya ang taling nylon na nakasabit sa may bintana at ikinabit iyon sa aso. Paminsan-minsan ay tinatali niya ang alaga bilang parusa. Umungol-ungol ang hayop na halatang nagpuprotesta. Napalatak tuloy si Joshua. Aso man ay may layang maggala, anito sa himig na nagbibiro. Pakialam mo, at saka bakit nandito ka pa? Iniwas niya na ang tingin dito. Hindi niya gusto ang reaksyon ng katawan niya tuwing napapatitig siya sa matinipunong katawan nito. Bakit nga ba may habit itong mag-display ng katawan? Porke macho at may balahibo sa dibdib, ipinagyayabang na nito iyon. Kung sa Makati siguro, click iyon sa mga babae. Pero dito sa isla, walang magkaka-interes. Os, sinong niloloko mo, An? Bukas ang munting tinig sa loob ng kanyang utak. Ang totoo nga niyan, nasasagwaan siya sa kakisigan ng lalaki. Paano ay hindi niya mapigilan ang sariling mag-imagine ng malalaswa? Aywan ba niya? Mula kasi nang makapanood siya ng movie sa Betamax ng kaklase at ang kaibigan niyang si May ay nagbukas na ang isip niya sa kalaswaan. Pero nagsimula lang naman siyang mag-imagine ng kalaswaan kagabi matapos niyang makita si Joshua. Kung tutuusin, may 3 buwan na siyang nakapanood ng ganoong pelikula na may mainit na eksena ng babae at lalaki. Pero ni hindi pumasok sa isip niyang maranasan iyon, gayong may masugid siyang manliligaw, si Gerald. May itsura din naman si Gerald at maraming nagkakagusto ritong mga kadalagahan. Kasama na roon si May. Pero siya ang nililigawan nito at talagang nangungulit ito sa kanya na sagutin na niya ito. Sa hindi niya malamang dahilan, ni katiting na interes wala siyang maramdaman para dito. Nayayamot pa nga siya kapag umaakyat ito ng ligaw sa kanya. Mabuti na nga lang at wala ito ngayon. Noong 1 linggo pa ito umalis ng isla. Isinama ng tiyuhin nito sa bayan ng Batangas. Malakas na tikhim ang narinig niya. Natauhan siya at napakurap ng mga mata habang titig na titig sa kanya si Joshua. Mukhang malayo na ang narating ng isip mo, Ann, sabi nito. Palagay ko'y ako ang nasa isip mo. Naningkit ang mga mata niya. Ang lakas din ng hangin ng ulo mo, no? Nagsasabi lang ako ng totoo. Masyado ka lang bilib sa sarili mo at iyon ang totoo. Ganti niya rito. Maya-maya ay napansin niya kung saan ito nakatingin. Wala na sa mukha niya kundi sa ibaba. At noon lang niya naalala kung ano pala ang suot niya na mga oras na iyon. Puting kamison at wala siyang suot na bra. Nag-init ang mga pisngi niya nang mabasa niya sa mga mata nito ang laman ng isip nito. Hindi ka na batang paslit para gumala ng ganyan ang ayos mo, Ann, sabi sa malamig na tono. Kung hindi mo pa alam, binigyan mo ako ng idea kung gaano kaperpekto ang hubog ng iyong katawan. Bastos! Bigla siyang tumalikod, ngunit hindi niya napansin ang kahoy na pinakasuporta ng halos gapok na nilang dampa. Tumama ang mukha niya roon, partikular ang kanyang noo, at nawalan siya ng balanse. Ngunit bago pa man sumayad sa lupa ang katawan niya ay may sumalo na. Naramdaman niyang umangat ang katawan niya at pagkatapos ay ang marahas na hininga sa kanyang mukha. Ann! Bulalas ni Lori na nakadungaw sa bintana. Mabilis itong nawala roon at lumitaw sa pinto. Agad siyang pinuntahan ng kapatid nang ilabag siya ni Joshua sa mahabang upuan sa balkonahe ng kanilang bahay. Anong nangyari sa iyo, Ann? Tarantang tanong sa kanya ng kapatid. Tumama ang ulo niya sa kahoy na iyon, sagot ni Joshua. Hindi ikaw ang tinatanong ko, mataray na sabi ng kanyang ate. At sino ang lalaking yan, Ann? Anong ginagawa niya dito? Kumilos siya at saka tumayo.
Walang kibong pumasok siya sa bahay. Hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin niya ang init ng katawan ni Joshua. Tila na nakakapit sa kanyang balat. Pinalitan niya ang kanyang kamison ng disenteng duster. Naririnig niya ang pagsita ng kapatid sa lalaki. "Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakarating dito?" Nagitla siyang biglang pumasok sa isip niya ang posibilidad na masabi ni Joshua sa ate niya ang tungkol sa pagpunta niya sa bahay ng mga Aranda. Mabilis pa sa hangin nakalabas siya ng silid at lumapit sa mga ito. Nakita niyang ngumiti sa kanya si Joshua. Marahil ay natuwa dahil maayos na siya. Inirapan niya ito at pagkuway binalingan ang kanyang kapatid. "Ate, siya ang bunsong kapatid ni Garrett. Alam ko na," agap nito. "Pero bakit naririto iyan? Hindi naman talaga rito ang sadya niya. Nakita ko siyang nasa tabing dagat sa paghahanap ko sa aso natin. Akala ko'y patay dahil nakahigang pataob. Alam mo namang may mga nangyayari na noon na may natatagpo ang bangkay sa tabing dagat. Kaya natakot ako nang makita kong kumilos siya. Napatakbo ako rito at napasunod siya rito." Lumipad ang paningin ng ate niya sa lalaki. "Bakit mo pa sinundan ang kapatid ko? At saka anong ginagawa mo sa tabing dagat? Dagat din naman ang kaharap ng mansyon niyo." Halatang duda pa rin ang kapatid niya sa totoong intensyon sa kanya ni Joshua. "Nasabik ako sa lugar na ito dahil ilang taon din akong hindi nakauwi. Kaya nilibot ko ang tabing dagat hanggang sa makarating dito. Dito lang ang walang masyadong bangkang nakahimpil kaya dito ako nagbabad sa dagat." Halata niyang hindi pa rin nakumbinsi ang kapatid niya sa alibay ng lalaki. Tiningnan nito ito ng masama. "Natatandaan kong ikaw yung madalas mang-away at magpaiyak sa kapatid ko noon." Napakamot ang lalaki sa ulo, kasabay ang alanganing ngiti. "Matagal na naman iyon at saka nakahingi na ako ng..." "Nagkausap na kami kanina, ate," maagap niyang sabi sa pag-aalalang banggitin ng lalaki ang tungkol sa pagpunta niya sa bahay ng mga ito kahapon. Tinapunan niya ng masamang tingin ang lalaki. "Totoong nagsorry na siya sa akin. Pasalamat ka't anak ka ng amo ng nanay namin. Pero noon pa kita gustong sapakin dahil palagi mong pinaiiyak ang kapatid ko. Hindi na ngayon, Lori." Magaan ang tonong sabi ng lalaki. "Hindi ko na paiiyakin ang kapatid mo." Tila hinaplos ang puso niya sa sinabi nitong iyon. "Talagang hindi na," matapang na sabi ng kapatid niya. "Dahil hindi kita sasantuhin ng gulo ko kapag may ginawa kang kabalbalan kay Ann." Muli naman siyang napatingin sa lalaki. Wala naman siyang nakikitang takot sa anyo nito, bagkus ay kampante lang itong nakikipagtitigan sa kanya. "Hala, umuwi ka na. Taboy nito rito," sabi ng ate niya. Tumayo naman ito. "Babalik pa ako." Nakita niya kung paano nanalim ang mga mata ng kanyang kapatid. "Bakit pa?" Tuwid na tiningnan ito ni Joshua sa mga mata. "Aakyat ako ng ligaw kay Ann." Napaawang ang bibig niya sa labis na pagkabigla.